Hello mga ka-agri. Mayroon po tayong order na 50 piraso na takunan dwarf coconut seedlings. So ngayong araw po ay maghahauling po tayo mula po dito sa ating nursery. Kunti na lang yung natira dito. Maghahauling po yan tayo dito, kutin, kakarga sa motor. Hindi naman siguro kayang isang haulingan ng itong 50 piraso. So yung gagawin natin ay gagawin natin half by half. Isa sa ako natin at saka kakarga na lang sa motor, kabilaan sa kargadira. So po yun sa loob ng ating fence area, kasi pag nasa labas nakuubusin po ng mga kambing natin. Sandali, ano ba yan? So ready for planting na. More than 1 foot na nga yung iba yung taas nito. So napaka timely yun talaga matatransfer ito, mga ka-farm, mga ka-agriculture, mga kabukid. So yung gagawin natin ay lalagay natin sa sako. Siguro hindi ko lang alam kung abutin ng tig sa 10 bawat sako or sana maabot pag 15 para at least 30 pieces madala. Bukas 20 pieces na lang kung kakayanin. So wala tayong dalang tripod. So yung gagawin natin mga ka-agri ay isa-isa natin ipasok yung dito. Dapat maganda yung pagkalagay dyan, hindi masisira yung dahon. At kakarga doon sa kabilaan ng aking motor pauwi mamaya ng barangay, kasi mula po dito ay mga 2.5 to 3 kilometers pa itong ihauling. Baka next week kukunin na, dapat din this week ay maibaba na ito doon sa barangay namin para doon na lang talaga makuha itong ating mga seedlings na takunan dwarf, mga langga. Hindi po lahat ito masyadong malalaki, kaya po nito malalaki. Yung iba dito maliliit kasi nga bunga pa ito ng time ng tawag doon ng El Nino. Pero yung mga ibang bunga na yung malapit sa tubig yung puno, kaya po ito malalaki ng bunga niya. Malalaki po talaga. Ganda na ng tubo. Pero hindi po lahat ganun kalaki, may mga maliliit. Ang importante po ay natubo po siya, kasi maraming hindi natubo. At hanggang ngayon po marami pang mga nyug natin na hindi po naka-recover sa tama ng El Nino. Marami pang hindi nagbubunga sa ngayon dahil beyond recovery po lang sila. At yung ano natin muntik nang mamatay sila nung during summer time. So yan na po, beyond recovery pa lang sila. Hanggang doon sa ilalim nag-uumpisa pa lang magsuwak, magpalabas ng bagong bulaklak. Sa haba na ng panahong ginugol sa kanila, hirap po sila na makapag-recover dahil sa sobrang tama ng El Nino phenomenon po mga ka-agri. Buti na lang ito na save po itong mga bunga niya. Mayroon din sa dulo sa kabila. So hinintay natin matubo yun, kasi kulang po tayo sa seedlings na yun dahil sa sobrang dami naghahanap mga ka-agri. Sige po. So yan po, yung dalawang sako natin ay nagkakalaman po siya ng 26. Bali bukas magkaka-1 trip pa tayo dito, bali 24. Ay, sobra pa naman. Siguro yung sobra nito dito ay mga 30 plus to 40 pieces. Mag 1 trip pa tayo nito bukas ay okay na. Hindi po kasi pwedeng kasi masisira yung kanyang usbong. Kaya kahit tinalian natin yung masyadong maluwag lang yan, tatalian natin yung maganda mamaya doon sa ating motor para po hindi talaga masira. Kailangan tama yung pagkatali niyan doon na hindi po sila ma-damage yung kanyang tubo. Napaka-importante po naman po na magiging maganda yung sitwasyon niyan pagdating doon sa barangay. Kasi kailangan pa lang ma-quarantine yan doon kahit mga 4 to 5 days. Na pagdating doon talagang walang damage. Makikita ng buyer walang damage. Kaya dapat tama, kasi sayang sayang pag nasira mga ka-agri. Mahal pa naman yung ating takunan dwarf na seedlings sa ngayon. So mula po dito ay kakuting ko po yan doon papunta doon sa kabila. Doon sa kabila mga 200 meters pa. Isa-isa lang sako yan sa kakarga ng motor. Mga kanyog, mga ka-farm, mga ka-agriculture. Sige po. So yun mga ka-farm, mga ka-agri,
Nandito na, ikakarga lang natin yan dito. At saka didiretso na tayo ng barangay. So, pag nandun na, at saka nakapag second trip, pwede nang ma-message yung ating customer na kukunin na dun sa barangay yung ating takunan dwarf na mga seedlings coconut po. So, pwesto lang natin dito, kabilaan, para matali ng matama at hindi masisira yung ating seedling mga ka-agri. Sige po. Yan po, ready to go na po tayo. Hindi po natin alam talaga kung anong magiging balancing nito. Okay ba yung balance o hindi. Kasi kanina medyo maputik pa. Sana hindi tayo madisgrasya dito sa daan packet. At pauwi na yan po. Kita nyo daming putik na dried na sa guma natin. Sana maging safe tayo hanggang makauwi po tayo sa ating barangay. So hanggang dito na lang muna. Tugtungan lang natin pagdating doon sa ating barangay mga ka-agri. Mga ka-agri, nakarating na po tayo dito. So yung gagawin po natin dito ay ibababa po natin at saka ilalagay muna dyan. Nasinag naman ang araw paghapon, hindi naman ito masisira yung ating mga seedlings pag nailagay dyan. Kahit na hapon sila tatamaan ng sinag ng araw. So yun. So yun. Dito yun mga ka-agri mo nilagay. Para hindi po masira yung kanyang beauty. At nang malaman natin kung anong mangyari dito after 1 week. Kung maintain natin yung kanyang ganda ng itsura niya ay ready for pick up niyan dito. Well, actually ito ay bound for Lambunaw, Iloilo. Kasi yung uncle namin doon, yung chewy ng aking may bahay ay nag-request na rin ng planting material na dwarf na na coconut. Kaya ito po, 50 piraso itong kanyang order. Bininta lang natin sa kanya ng napakamurang presyo. Dito natin binigay yung current price kasi si uncle lang naman. Pero currently po kulang tayo ng seedlings dahil sa before po kasi tama itong El Nino ay kung nagkopra pa tayo nito, sana hindi na natin kinopra preserve lang sana para patubuin kasi ang daming naghahanap sa ngayon ng ating seedlings. Yung kulang lang talaga ay yung ating supply nito pati yung ating Department of Agriculture na rin dito sa ating bayan nag-request na rin sana na mag-stocks nito para maibenta, maibigay sa mga farmers kasi needful sa mga lalo na po sa mga nag-aalaga ng kambing at saka sa mga ibang mga farmers na talagang passion na makatanim ng nyog. So yun po, pero hindi na natin sabihin sa yung presyo sa ngayon kasi ito masyadong friendly price po ito, pero yung price po kasi nito na nakita natin sa online yung pinakamahal po nito na ganitong variety po ay 300 pesos isa. Yun po yung pinakamahal na nakikita ko. Pero yung benta po natin yun dito ay kalahati lang nun ng presyong yun. Kasi farmers price po. May iba pa naman tayong variety kaya ng Katigan dwarf. Pero kakaunti lang po yun. Ito sana yung pinakamarami kasi mayroon tayong 150 na ito nakapuno na nagbubunga na sana. Pero dahil sa tama ng El Nino, muntik na nga silang nangamatay. Hanggang ngayon hindi pa talaga nakakabawi. Nag-i-start pa lang silang mag-flowering ulit ngayon. Yung iba hindi pa nga talaga nakapag-start Kasi nung time ng El Nino, kala ko nga mamamatay po sila. Buti na lang hindi. Nakadating na rin yung ulan at hindi po sila namatay. Well, in fact, pati yung mga tall varieties natin dito ay napakabihira po ng bunga. Mahina po ang bunga dahil sa nagdaang El Nino. Halos lahat na rin ng variety maliban na lang po talaga yung mga itanim na nasa gilid ng mga sapa. Yun po. Yun yung nakikita natin mayroon siyang chance talaga na makapagbigay ng magandang bunga mga ka-agri. So, yun. Malamang 1 week or 2 weeks from now ay kukunin yan dito. Depende na lang sa kay uncle. Pero yun nga, pag mamadaliin niya, mayroon pa tayong 1 trip na kukunin doon sa taas. Bali isang trip pa yun mga ka-agri. So yun.
Sabi ko nga, pag nangingailangan tayo ng ganitong mga klase ng nyog, dapat early as possible, as much as possible, maaga nagpa-reserve po tayo. Hindi po natin mahahabol yung reserve natin sa ngayon. Sa kay Toto Russell pa nga, 20 na piraso. Mayroon pa tayong kaibigan doon sa North na rin, kukuha na sana ng 100 piraso. Sabi ko kulang, wala, hindi maabot yun. Kasi ito, pag dala na dito yung 50 piraso ng uncle, malamang mga 40 or more na lang doon yung natira na may tubo na talaga. May mga bunga pa naman doon, pero wala pang tubo, yun. Ang hirap na rin patubuin kasi nga, dahil siguro na rin sa ano ng El Nino, sa tama ng El Nino. Pero kasi ito ay ano talaga natin yun doon sa kabilang part ng ating area na mayroong bakod, kasi may goat po tayo doon. Pag hindi nakapasok doon, titirahin ito ng mga kambing, ubos itong dahon niya dahil marami tayong kambing doon. Hindi naman sa ganun karami, dati more than 40 heads yun doon. So pag nasa labas lang talaga ng area natin, ako wala, mauubos yung ating ano dito, tawag takunan dwarf na ano dito, na seedlings. Dito sa kabila may dinala ko kanina mula doon sa kabilang farm na ano, Katigan dwarf. Ito naman po ay Katigan dwarf. 8 piraso lang itong dinala ko kanina. Iba rin po itong bunga ng Katigan dwarf. Sabi ko nga sana mas malaki yung bunga nito, kasi ibang nakikita kong Katigan malalaki yung bunga, pero ito nga mas maliit pa yung tinamnan po niyan ay malapit pa nga sa tubig. Pero ito mas malaki pa ito, bunga ng ano, ng ating tawag doon, takunan dwarf na coconut. So yun po, hindi na tayo magtatagal dito, hanggang dito na lang siguro. Maraming salamat na lang po sa lahat ating mga supporters, kaibigan buong mundo, sa inyong pagtangkilik sa mga videos ni Agritech Mix TV. Bye bye na, God bless us all. Kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload.